This time, pass out naman tayo mga kabike. Palabas na tayo ng Santiago City. Ang gamit kong bike ngayon ay yung aking Specialized MTB. May konting ahon dito mga kabike. May maikling ahon na naman mga kabike. Medyo paahon ulit yung kalsada dito. May maikling ahon bago tayo makarating doon. Ganyan ang mga kalsada dito sa Jardine Nueva Vizcaya mga kabike. Ahon lusong. Tara, lusong muna tayo. Let's go! Ano ba yan? Nasaan na ba tayo? Naliligaw na si kabike. Ayun oh, good morning mga kabike. Tara, samahan niyo ulit akong pumadyak ngayong umaga. Solo gaming ulit, let's go! Nandito na tayo sa Maharlika Highway mga kabike. Pero this time, pass out naman tayo mga kabike. Papasyal tayo sa Nueva Vizcaya. At palabas na tayo ng Santiago City mga kabike. Nandito na tayo sa Barangay Sinsayon. Madadaanan natin itong Spring Garden Resort. At sa may bandang kanan mga kabike, yun yung diversion road na dinadaanan ng malalaking sasakyan. Kaya doble ingat kapag dumadaan dyan. Okay. At nandito na tayo sa Malapat Cordon. Nga pala mga kabike, kaya naisip kong pumasyal sa Nueva Vizcaya. Kasi may gusto akong tignan doon. Gusto kong makita kung tapos na yung diversion road na ginagawa doon. Naaalala ko pa yun mga kabike, December 2024. Umikot kami ni Brother Jason sa bulubunduking lugar ng Difun Quirino. Umakyat kami sa Gregorio Pimentel Difun at lumabas na kami dito sa may Nagsabaran Jardine Nueva Vizcaya. Kaya nadaanan namin yun. At nandito na tayo sa town proper ng Cordon Isabela mga kabike. Madadaanan natin yung kanto papuntang Quirino Province. Pwede ring daanan yan papuntang Aurora Province. At may nadaanan nga akong dalawang fast food dyan mga kabike. Hindi ko na tinignan, baka lalo akong magutom eh. Maganda rin ang mga kalsada dito mga kabike sa Cordon Isabela hanggang dun sa boundary ng Nueva Vizcaya at Isabela. Wow. At nandito na tayo sa may tapat ng Villa Diana Hotel. At mga ilang metro lang mga kabike, madadaanan natin itong bagong diversion road dito sa may Cordon. Kung hindi ako nagkakamali mga kabike, ang labas niyan ay sa may Barangay Sagat, Cordon Isabela na. At kapag nag-open na yan mga kabike, mas mapapadali na ang biyahe mo. Kung ikaw ay pupunta sa Quirino Province at Aurora Province, hindi ka na matatraffic kabike kasi hindi ka nadadaan sa sentro ng Cordon Isabela. Nga pala mga kabike, ang gamit kong bike ngayon ay yung aking Specialized MTB. Hindi ko kasi mag-glitch shoes ngayon. What? Hintayin nyo mga kabike, gagawa ako ng video tungkol sa mountain bike ko na ito. Kung saan ko siya binili, kung bakit ko siya binili, at kung ano na yung mga nabago mula nung nabili ko. Okay. At nasa Barangay Kapirupiruan, Cordon Isabela pa rin tayo mga kabike. May konting ahon dito mga kabike pero banayad lang naman ito. After nito ay ang Barangay Kakilingan, Cordon Isabela. Doon natin makikita yung Isabela Day Will Be Done. Pero hindi muna tayo pupunta doon mga kabike, sa susunod na lang. Banayad lang itong ahon na to mga kabike pero mahaba. Pero doon sa mga kakilala kong malalakas na MTB rider at road bikers, maikli lang sa kanila to mga kabike kasi tinatayuan nila, humaharurot sila pataas. Talagang naiiwanan ako, nilalampasan lang nila ako. Sana all malakas. At sa part na to mga kabike, nadaanan ko na pala yung gate papasok ng Isabela Day Will Be Done. Nakita ko nakasarado. Paki-comment mo naman dyan sa baba kabike kung open pa rin sa public yung pagpasok at pag-akyat doon para malaman ng ating mga kabike na gustong pumasyal dyan. At bago tayo umahon sa may boundary ng Isabela at Nueva Vizcaya mga kabike, ay may madadaanan tayong checkpoint. Ay nadaanan na pala natin. Napakalaking tulong niyan mga kabike. Yung presence ng kapulisan natin sa kalsada. Mag-aalangan yung mga kriminal na gumawa ng masama. Oh yes. At mababawasan yung krimen sa ating bayan. At may maikling ahon na naman mga kabike pero mas maikli ito kaysa dun sa kanina pero mas mataas. At ayun na nga mga kabike, baliwala na naman ito dun sa mga kakilala kong malalakas pumadyak. Lalo na yung mga ensayado, araw-araw pumapadyak, umulan umaraw, sige tira. Ito lang ang masasabi ko sa inyo mga kabike. Ipagpatuloy nyo lang yan. Oh yes. Di bali ng tira sa pagbabay kaysa naman tira ng tira at gawa ng mga bagay na masasama. At malapit na tayo sa may taas mga kabike. Andun sa likod ko yung Isabela Day Will Be Done. Nandito naman sa may katapat ko yung Welcome to Isabela. Pagpasensyahan nyo na lang mga kabike. Hindi na ako nakahinto dyan kasi gusto ko ng lumusong. What? Tara, lusong muna tayo. Let's go!
At nandito na tayo sa may San Luis mga kabike. At dito na rin yung provincial boundary ng Nueva Vizcaya at Isabela. At ayan mga kabike, nasira pala ng bagyo yung Welcome to Nueva Vizcaya sign. Nagpicture lang ako saglit mga kabike tapos umalis na rin ako. Dito nga pala sa may San Luis mga kabike ay madadaanan natin yung mga nagbebenta, nagsusupply at nagde-deliver ng mga grafted fruit bearing trees at mga forest trees mga kabike. Ayan, marami dyan mga kabike. Madadaanan mo yung mga store at nursery. At nakalimutan kong sabihin kanina mga kabike, medyo paahon ulit yung kalsada dito mula dun sa may boundary. Maikli lang naman mga kabike mula dun hanggang dito sa may taas. Kaya basic na basic lang yan dun sa mga kakilala kong malakas pumadyak. At ito nga mga kabike, nakarating na tayo sa taas, lulusong na ulit tayo. Lagi kong ipinapaalala mga kabike kapag lulusong, lalo pag medyo matarik, dapat laging nakaalalay sa preno at dapat lagi mong tatandaan kung saan nakalagay yung brake lever na pangharap at brake lever na panglikod. Dahil minsan dyan nagkakamali yung ibang mga kabike natin. Ang mangyayari kasi niyan mga kabike, kapag mabilis yung takbo natin, lalo pag palusong, tapos bigla natin kinailangang magpreno at yung una mong nadiinan ay yung preno sa harap. Naku kabike, aksidente ang pwedeng mangyari pag ganun. Dahil lahat ng timbang ng bike at ng rider, kahit nakashock pa yung gamit mong bike, ay hindi rin naman niya kagad may ibabounce pabalik yung timbang na nasalo niya. Kaya ang mangyayari kabike, aangat yung likod ng bike natin. Aksidente na yun mga kabike, susubsub tayo. At kahit gaano pa kaganda yung helmet na suot natin, hindi natin masasabi kung anong pwedeng mangyari kapag na-aksidente na tayo. Kaya doble ingat tayo mga kabike kapag nagra-ride. Huwag masyadong matulin, huwag masyadong mabilis, lalo pag palusong ang kalsada. At nandito na nga tayo mga kabike sa tapat ng Lower Magat Eco Park. Hindi na nga pala ako huminto dyan mga kabike nung papunta pa lang ako. Naisip ko kasi mga kabike, mamaya na lang pagbalik ko dyan ako magpapahinga. Ang plano ko kasi mga kabike ay iikot lang ako dun sa bagong diversion na ginagawa. Titignan ko lang kung tapos na. At dito rin ako dadaan pa uwi. Ang lamig ng hangin dito mga kabike, ang sarap tumambay. Madami kasing puno, kaya sana maingatan ang kalikasan. Matigil na yung pagkalbo sa kabundukan. Para naman yung mga susunod na henerasyon ay may malanghap pang sariwang hangin. Diba mga kabike? At nandito na tayo sa may tapat ng Jadi Public Market mga kabike. Medyo palusong ulit sa part na ito ng kalsada dito. Kaya ang gagawin ko mga kabike, papadyakan ko ulit para medyo mapabilis tayo. Naaalala ko dito noon mga kabike, 2 lanes lang din ang kalsada dito. Nakakatakot kapag may kasunod kang malaking sasakyan o kaya overtake dun sa may bandang harapan mo. Hindi ka naman basta makalipat o makapunta dun sa gilid kasi mataas yung kalsada tsaka mabato sa gilid. At sa part na ito mga kabike, malapit na tayo sa sentro ng Jadi Nueva Vizcaya. May maikling ahon bago tayo makarating doon. Ganyan ang mga kalsada dito sa Jadi Nueva Vizcaya mga kabike, ahon lusong. Ang ganda talaga ng weather ngayon mga kabike, medyo makulimlim kaya hindi pa tayo masyadong pinagpapawisan. At nandito na tayo sa sentro ng Jadi Nueva Vizcaya. Nalampasan na natin yung munisipyo nila mga kabike. Hindi na rin ako huminto dyan mga kabike. Diretso na tayo doon sa may diversion. Dito nga pala mga kabike, mga ilang metro lang may madadaanan tayong kanto. May daanan doon papuntang Taliktik at Dalaw Cordon. Pero kung tapos na yung diversion na ginagawa, ay hindi mo na kailangang pumunta dito, lalo na kung galing ka ng south. Doon ka na sa diversion dadaan. Sana nga mga kabike tapos na yung diversion road. Kasi may napanood akong video nung nakaraan mga kabike. Parang putol pa yung kalsada. May ginagawa yatang tulay. Tapos naghanap ulit ako ng video, wala pa namang update. Kaya naisip ko, ikutan ko na lang. Ito nga pala yung kanto na sinasabi ko mga kabike. Diyan din tayo lalabas at dadaan mamaya. At ito na nga mga kabike, malapit na tayo dun sa kanto ng diversion road. May makikita tayong karatula nakalagay dyan. To Manila, go straight. To Ramon, Cordon, Jadi, bypass road, turn right. Okay. At kakanan na tayo dito mga kabike, papasok na tayo ng diversion road. Sa wakas, nakarating din. Makikita na natin kung okay na ba ang daan dito. Open na kaya? Sir, nadadaanan na po? O may putol pa? May putol dyan, magdadaan mo. Hindi pwedeng anuhin? What? Itawid? Hindi pa pwede ba? Sa gilid, ganun kaya pwede? Ay, meron namang dito pwede mong bike. Ay, sige. Thank you kaya.
At ayun nga mga kabike, may napagtanungan tayo kung okay na ba yung kalsada. Ang sabi hindi pa, pero pwede naman daw dumaan doon sa gilid. At dahil makulit ako at nandito na rin naman ako at gusto ko na rin namang makita kung ano na ba yung development, at para makita nyo rin mga kabike, diniretso ko na. Tara tignan natin mga kabike. Siguro mga kabike, dito pa lang masasabi mo na kaagad na medyo matatagalan pa itong project na ito bago matapos. Medyo naligaw pa tayo, mali yung nalikuan. Doon pala tayo. Yun, yung may mga ilaw. Let's go. Oh. Rough road pa rin pala. Putol pala yung sementado. Sabi ni kuya kanina, wala daw daan, putol daw. Pero pwede daw dumaan sa gilid. Tingnan natin ah. Mukha namang hindi budol si Manong. Shout out sa'yo kayang. Ayan, may simento na naman oh. Woo! Alright. At konti lang yung sementado na kalsada na yon mga kabike, rough road ulit. Totoo ngang hindi pa ito tapos mga kabike at hindi pa pwedeng daanan. At banda dun mga kabike, nakita ko na yung sinasabi ni Manong na pwede kong daanan dun sa gilid. Pero hindi ko alam kung saan tayo tatagos mga kabike kasi ngayon lang talaga ako nakadaan dito. Medyo pababa itong dinadaanan natin mga kabike. Kaya siguro may mga ganyan mga kabike kasi gagawa sila ng tulay papunta dun sa kabila. Baka matubig dito mga kabike kapag malakas ang ulan. At may paahon dun mga kabike, baka dun makita na natin yung main road. At habang umaahon ako mga kabike, nag-ship ako ng gear. Nilagay ko sa pinakamaliit na chainring. Ang problema, lumampas, nalaglag yung chain. Kaya ayun mga kabike, napahinto na lang ako. Tapos itinulak ko na lang itong bike ko hanggang dun sa taas. Tapos mula dito mga kabike, sinisilip ko kung nasaan ba yung kalsada. Hindi ko pa rin makita. Tapos hindi rin ako sigurado kung ito ba talaga yung daan. Kaya sa pagkakataong yan mga kabike, iniisip ko na kapag wala akong nakitang kalsada dyan sa may taas, babalik na lang ulit ako. At ayan nga mga kabike, panay ang silip ko banda doon kasi may mga naririnig akong sasakyan eh. Kaya nagtuloy-tuloy na rin ako sa paglalakad mga kabike hanggang sa marating natin itong parang karugtong ng mga kalsadang nadaanan natin. At huminto nga muna ako dito mga kabike, inayos ko muna yung kadena ng bike ko. Ano ba yan? Nasaan na ba tayo? Naliligaw na si kabike. Maghahanap tayo ng dadaanan. Hindi pa kasi gawa pala yan oh. Pero sabi sa mapa malapit naman na daw eh. Let's go. Ayun oh, may nakikita na akong sasakyan doon. At ayun na nga mga kabike, dahil nakakita na tayo ng mga sasakyan, ibig sabihin may kalsada na banda doon. Ang ginawa ko, sinundan ko lang itong maliit na daanan na ito. Galing. Galing yung naisip mong ride. Ayan o. Right. Very good. At ayun na nga mga kabike, nandito na tayo sa may kalsada, nakalabas na tayo. Ipakita ko lang sa inyo mga kabike kung nasaan na tayo. Ito yung kanto na sinasabi ko sa inyo kanina mga kabike na pwede kang dumaan papuntang Taliktik at Dalaw Cordon. At banda doon naman mga kabike, ito yung diversion na pinasukan natin kanina. Visible naman sa mapa mga kabike yung diversion road, kaya tiwala naman ako na makakabalik ako sa kalsada kahit parang naliligaw na kanina. Parte pa rin ng poblasyon jadi yung kalsadang nilabasan natin mga kabike. At napagdesisyonan ko nga mga kabike na hindi na ako dadaan dyan pa uwi. Iikot na lang ako ng Taliktik at Dalaw Cordon mga kabike. Dadaan tayo dito sa may Arwas. Ay nako, nakalabas na tayo mga kabike. Doon lang palang daan. You know, hindi pa pala tapos.